Quadcom ay hindi piskal. Ang Quadcom ay hindi korte. Nagkukunwalang na korte. Yung mga chairman ng 4 na committee doon, wala ni isang abogado. Bakit po? Nagtatagpo ng Quadcom. Ang buong akala ko po, sa pagtatatag ng Quadcom, ito po ay 4 na komite sa House of Representatives. Kinonsolidate, ginawang isang makapangyarihang komite na ang buong akala ko, ito ang gagamitin para tutukan ang namumuong problemang lumulubha pa na hinaharap ng ating bansa. Napakataas po ng bilihin, lalo na po yung pagkain ngayon. Nagtanong-tanong po ako, ang isang pirasong kamatis last week is 20 pesos. Tama po ba yun? Ngayon po, may nagsabi sa akin 30 pesos isang kamatis. Ang isang kilong kamatis, 400 pesos. Tama po ba yun? Ang isang piraso ng siling pangsigang ay 10 piso. Yun po yung sinabi sa akin. Tama po yun? 600 pesos per kilo. Yun pong bell pepper. Dalawang kulay po yata yung bell pepper. Isang verde, isang pula. 45 pesos ang isang piraso. 1,000 pesos ang isang kilo. Bakit hindi po ito yung unang harapin natin? Napakalala po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Meron po akong isinulong na 10 panukalang batas na ang tanging layunin ay ibaba ang kuryente sa bansang ito. Ikinalulungkot ko pong ibahagi sa inyo na kahit isa'y wala man lamang pong nadinig. Ano po yung dininig? Pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom. At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasaad sa saligang batas. Inquiry in aid of legislation. Natupad po ba yung inquiry in aid of legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource person para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Alam po ninyo lahat yon. Pinagtatanong nila yung Pangulo base doon sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang mga inusig nung kanyang panahon sa war on drugs. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang war on drugs. Hindi ipinatawag ang mga Solicitor General sa kanyang panahon. Hindi ipinatawag ang mga Chief PNP upang magpaliwanag kung ano ang war on drugs. Puro kalaban ng dating Pangulo. Yung mga abogadong kasama niya para magtanggol sa kanya, hindi pwedeng magsalita. Sapagkat ang tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Ngunit paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya, ay makikita siya ng isang chairman doon? Attorney, huwag mong bubulungan yan. Iko-contempt kita. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa abogado? The right to counsel. Wala na po. The right to confront your accuser. Wala po mga accuser doon.
Ang ginagamit ko ay mga sinumpaang salaysay, hindi man lang in-authenticate, ipinalagay na totoo lahat ang nakasaad ng mga aligasyon. Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rule of law at walang due process? Ito po ang pinag-umpisahan ng kaguluhan at pagkakahatihan. Sa kagustuhan po nila na mausig ang dating Pangulo, ayaw po nilang pumunta sa korte, ayaw nilang pumunta sa piskal. Ano po ba ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema? Kapag ka napatunayan nyo ang isang tao ay maaring nakagawa ng kahit anong paglabag sa lahat ng batas, anumang batas, dalhin ninyo sa piskalya, dalhin ninyo sa korte. Yun ang tamang paraan. That is the rule of law. Ngunit bakit? Bakit kayong Quadcom ang gumagawa nito? Pero naalala ko yung isa doon, kamukha ni Attorney Agaton. So sa halip na ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan, sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin, sa ekonomiya, panglipunan, pangsiguridad, korupsyon, katiwalian. Bakit ang inuuna ay usigin ng isang tao na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas? Pangalawa, tinawag po nila ang pangalawang Pangulo sa dalawang pagkakataon. Una po, nang magpipresent siya ng budget. Ang pinipresent po niyang budget ay budget for 2025. Akalain po ninyo ang gusto nilang tanungin ay yung pagkakagasta ng kanyang budget noong 2022 and 2023. Saan ka naman nakakita ng ganong klaseng direksyon? 2025 ang dapat pag-usapan, ang kanilang pilit na itinatanong ay paggamit o paggasta niya noong 2022 at 2023. Ang sabi po ng Vice President, siguro na inis na rin, I forgo my opportunity to defend this 2025 budget and I leave it to the discretion of the House of Representatives as presented. Oh, ayaw pa nilang tanggapin. Nang ibig sabihin, ayaw ko nang idepensa sa inyo. Bahala na kayo. Kung anong gusto nyong ibigay sa akin, bahala na kayo. Ano pong ginawa nila? Nga hindi. Kinakailangan masagutin mo lahat ito. Walang exempted dito. Kahit anong ayon siya, kailangan namin tama po yung lahat po ng paggasta ng pera ng bayan ay kailangan pong suriin. Totoo po yun. Ngunit meron pong pagkakataon at panahon sa paggawa nito. Hindi po sa panahon ng pipresenta ng budget. So ang ginawa po nila, tinawag uli ang pangalawang Pangulo sa isang pagdinig sa isang committee na kung tawagin ay Committee on Good Government. Alam po ninyo yung pagsisimula nila para magkaroon ng katwiran na masabi na ang Vice President. Kinasangkapan nila yung isa sa amin, isang representative sa Maynila, tumindig at nag-privilege speech. Yung subject matter po ng kanyang privilege speech ay kaugnay po ng budget na pinagtatalunan na po sa plenaryo at sa committee. Sa tuntunin po ng House of Representatives, no one should avail of the privilege hour if the subject matter is related to a pending bill. Nandun na po yung bill sa baba. Pinagsalita pa po yung isa. Nung banggitin ko po ito, nire-raise ko po, sabi ko, wala pong katwiran ito. Kailangan po tindigan ninyo, sundin ninyo ang ating tuntunin. Kapag hindi tayo sumunod sa ating tuntunin, sinong maniniwala sa atin na tayo may karapatang gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating bansa?
Ang sabi po ng chairman, noted. Eh, saan ka naman nakakita ng ganun? Ang House of Representatives ay lugar ng pagdidebate. Doon masusuri kung sino ang may katwiran. Kung hindi magsasalita ang chairman. At pagkatapos po, eh sinabi ko pa, eh bakit baka ako, dahil lamang sa isang manifestation ng isa sa amin, ginawa na naman ninyong isang motu proprio action. Yung motu proprio po ay, ibig sabihin, ang komite sa kanyang sarili ay pwedeng mag-imbestiga sa sarili niya. Pero ginamit nila yung manifestation ng isa sa amin. Mali na naman po yun. Hindi po dapat ganun. Nung i-raise ko po yun, ayaw na naman po nilang pumayag. Eh samantalang ako po, I delivered a full privilege speech. DepEd din ang pinag-uusapan nun. At ang ni-raise ko po ay yung katiwalian involving more than 3 billion pesos covering 3 annual audits of the Commission on Audit. Kahit na full privilege speech, hindi man lang po ni-refer sa committee. Samantalang yung illegal po na privilege speech, dali-daling ibinigay kagad sa Committee on Good Government. Kahit na illegal, kahit alam nilang mali. Ito po yung problema. So sabi ko, Mr. Chair, bakit tayo po ang sumusuri? Bakit tayo po ang nag-audit ng confidential funds ng Vice President? Bakit tayo po? Hindi po ba ang minanduhan ng ating saligang batas na tanging may otoridad at kapangyarihang mag-audit at mag-examine ng lahat ng report at papeles ng pagkakagasta ng ating bansa ay ang Commission on Audit? Ni-raise ko na naman po yan. Ayaw pong sumagot ng chairman. Ang pinasasagot po sa akin ay yung hindi abogado. Sabi ko, Mr. Chair, nilapitan ko po siya. Mr. Chair, huwag naman pong ganito. Ilagay naman po natin sa konteksto at sa regulasyon ng ating ginagawa. Tinatanong ko po ay isang constitutional issue. Bakit ang pasasagutin mo sa akin ay hindi man lang abogado? Huwag mo naman akong insultuhin. Doon sa puntong yun, alam po ninyo, pati yung kinakain kong hopya, pinagtripan nila. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi po laban sa impeachment, sapagkat ang impeachment ay itinatadhana sa saligang batas. Ngunit, kung ang paraan ng pagsasagawa nito ay wala sa batas at wala sa tuntunin, ito na naman ay pagmumulan ng kaguluhan, pagmumulan na naman ng pagkakabahabahagi ng ating bansa. Ito po ang gusto nating iwasan. Ito po ang gusto nating iwasan. Iniimbestiga nila po yung confidential funds. Ang tanong po po, Mr. Chairman, mahigit pong 400 opisina at ahensya ng ating pamahalaan ang tumatanggap ng confidential funds. At sila din ay natatawagan ng pansin ng Commission on Audit. Bakit naman isang opisina lang ang pinipilit niyong usisain? Hindi ba masyadong halata namang pamumuliti kaya? Ito po yung gusto nating liwanagin. Hindi po tayo laban sa pag-iimbestiga ng katiwalian. Ilagay po natin sa ayos. Sana man lang kumuha sila ng ilang pang mga bahagi ng opisina na kagaya din ng pagkagamit ng confidential funds, sapagkat ang layunin po raw ay makagawa ng batas. Kung talagang gusto ninyong gumawa ng batas, kasi po in aid of legislation, palagi po ito ang nagagamit, inquiry in aid of legislation.
Nasa saligang batas po naman talaga ito. Kaya lang, meron pong limitasyon ang inquiry in aid of legislation. Ano po yung unang limitasyon? Kailangan po meron ka ng nakabalangkas na batas, panukala. Hindi mo lang makumple-kumpleto sapagkat nag-aatubili ka, baka merong impact ito sa ibang sektor. Kaya tatawag ka ng mga tao na makatutulong sa'yo para sa ganun makumpleto mo ang iniisip mong panukala. Pagka ganun, alam niya kung sinong tatawagin niya. At alam niya rin kung anong itatanong niya. Hindi po ganun ang nangyayari ngayon eh. Dahil nga wala na pong rule of law, basta na lang sila tatawag ng kahit sino sapagkat hindi naman po talaga ang layunin ay gumawa ng batas kung hindi usigin ang taong gusto nilang usigin. Ito po ang nangyayari. Kaya nga po, dahil sa kagustuhan nila na talagang usigin ng ICC ang Pangulong Duterte, alam po ninyo, yun lang ang tanging layunin. Sa 13 pagdinig ng Quadcom, 13, nakapaggawa lang sila ng isang batas na kahit siguro po high school graduate pagtatawanan niya yung kanilang panukalang batas. Bakit po? Yung definition na definition lamang po ng extrajudicial killing ay talaga pong matatawakan. Ayaw ko na pong babain yun. Ibig sabihin, ang layunin talaga ay hindi in aid of legislation, kung hindi in aid of prosecution, in aid of persecution. Kanina po, mga kababayan, napanood po ninyo ang video na kung saan ay nagpahayag ng di pagsang-ayon si Pangulong Marcos sa namumuong impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ulitin ko lamang po yun. Sabi niya, tumutukoy po dun sa pagsasagawa ng impeachment. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste on this? What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all our time and for what? For nothing. For nothing. Sabi po niya ito, none of this will help improve a single Filipino life. As far as I am concerned, it is a storm in a teacup. It's a tempest in a teacup. Ang ibig sabihin, isang napakaliit na bagay na pinipilit ninyong palakihin. Napakalaki ng problema ng bansa ang hinaharap natin. Ito ang ating atupagin. Ito yung gustong mangyari ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sumagot po ang liderato ng House of Representatives. At sa isang bahagi, ang sabi po niya, ito po, kinuha ko lang yung isang bahagi sa isang mahabang manifestong ginawa nila. Sabi po ng House of Representatives, bilang tugon doon sa sinabi ng ating Pangulo. Sabi po niya, together, let us rally behind our President to protect and preserve the gains of democracy as we build a stronger, more united, and more prosperous republic. Pero nasaan po kaya? Nandito po kaya lahat yung mga sumama sa manifesto nito na sumusuporta na mag-rally tayo sa likod ng Pangulo? Tayo'y magkaisa upang panindigan yung nauna niyang pahayag na ang gusto nating unahin na pagkaisahan ay yung pagtugon, pag-address sa mga problema ng bansa. Nasaan kaya sila? Nandun kaya sila sa likod ng Pangulo o tayo lang lahat? Sa makatuwid tayo pong lahat ngayon na sama-samang nagkakatipon ngayon na hindi ko mabilan kung ilang, baka meron 1 milyon po yan. Tayo pala ngayon ang nagkakatipon sa diwa ng tunay na kapayapaan at pagkakaisa na nagrarally ngayon. Sapagkat tayo lamang ang nasa likod ng Pangulo sa kagustuhan niya na harapin natin ang mga hamon at nagbabantang problema
ng ating bansa. Sapagkat, sabi niya, totoo naman, ang impeachment ay hindi makapagbibigay kahit anong butil ng kabutihan sa buhay ng isang Pilipino. Bago po ako magtapos, ay nais ko pong sipin dito ang butil ng kaalaman na inalaw sa isang 1957 Nobel ng pamagat ay Atlas Shrugged ni Alice O'Connor, na kilala sa taguring Ayn Rand. Ang sabi po niya, sa English muna po, pasensya na po kayo. When you see that in order to produce, you need to obtain permission from men who produce nothing. When you see that money is flowing from those who deal not in goods but in favors. When you see that men get richer by graft and pull, not by work. And your laws don't protect you against them.